Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Malaki at malawak ang compound ng Zunyuan Technology. Ito ang Pogo Hub na sinalakay ng pinagsamang puwersa ng pamahalaan sa Bamban sa probinsya ng Tarlac noong nakarang Marso lamang. Meron itong mga office buildings at mga dormitoryo. Meron din itong 2 basketball court at may sariling grocery. Sa compound ay nakakalat din ang mga solar panels at mapapansin din ang mataas na level ng seguridad dahil sa tadtad ito ng mga CCTVs. Kapansin-pansin din ang mga villas na para umano sa mga matataas na opisyal at may mga posisyon sa naturang Pogo Hub na may Olympic-sized swimming pool pa na nasa gitna. Bukod sa iba't ibang mga illegal na aktibidad na kanilang ginagawa sa compound gaya ng iba't ibang mga scam, human trafficking at illegal detention, napakarami palang itinatagong sikreto ng nasabing compound. Laking gulat ng mga otoridad nang tumambad sa kanila ang mga lagusan na magkakaugnay sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasing mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels, pwedeng doon sila nagtakasan. Sa loob naman ng mga villa, makikita ang mga mamahaling mga muebles at magagarang mga gamit. Habang sa labas naman, ilang mga SUVs at mga luxury cars ang makikitang nakaparada. Sa kabilang banda naman ng compound matatagpuan ang kanilang pinaka-barracks kung saan dito din natagpuan ang daan-daang mga cellphones, gadgets at mga SIM cards na kanilang ginagamit sa scamming operations. Meron ding studio na kumpleto sa gamit at may mga piluka din na maaaring ginagamit para naman sa love scam. Ang malaki at kontrobersyal na compound nasa likod lamang mismo ng munisipyo ng Bamban sa Tarlac. Ang Pogo Hub na ito na 2 beses nang na-raid ay may kaugnayan kay Alice Go, ang itinuturing na amnesia girl ngayon ng internet at media dahil sa kanyang mga nakakalitong sagot sa mga mambabatas. Maging ang pinanggalingan kasi ng kanyang yaman at ari-arian, hindi din niya alam kung saan ang gagaling. Pero ang compound na ito ang malaking ebidensya at makapagpapatunay kung saan nga ba talaga nanggagaling ang kanyang lihim na kayamanan. Si Sherwin Gatchalian ang nangungunang senador na nagmungkahi na iban ang Pogo sa Pilipinas. Siya din ang nagtulak sa ibang mga senador upang gawa ng mas malalim na investigasyon ang pagkatao ni Alice Go. Narito din ang kanyang naging pahayag kung saan nanggagaling ang tunay na yaman ni Amnesia Girl. Nung tinignan namin yung financial statements ng Baufulan, ang asset niya 1 million lang. At ang sales niya almost zero. Sabi niya kami nagpapaupa lang kami. So kung nagpapaupa ka, meron kang benta, di ba? May sales ka. Pero nung tinignan namin yung financial statements, wala ring asset. So ang theory ko dito, merong ring angulo ng money laundering. Ibig sabihin yung pera nanggagaling sa hindi maganda or sa mga maduduming paraan at binubuhos dito sa construction para luminis at gawing negosyo. So may angulo ito ng money laundering na pinag-aaralan din namin. Pero nung tinanong namin siya diretso saan nanggaling pera, simple sagot niya, hindi niya rin alam. Sagot lang naman niya, hindi ko maalala, hindi ko alam, o babalikan ko kayo, kukunin ko yung dokumento. No? So, yun lang naman yung 3 sagot niya surrounding sa mga tanong namin ni Senator Risa. Kanyang birth certificate, 17 years old na. No? Late registration, via late registration yung kanyang pagbuwan ng birth certificate. So, ang ibig sabihin, for 17 years, wala siyang birth certificate. At nung tinanong namin saan siya pinanganak, sabi niya sa bahay, sa Comadrona. At kung saan siya nag-aral ng elementary, nag-homeschool raw siya. At parang lumalabas kasi sa pagkaintindi ko, hindi talaga homeschool, parang tutor lang parang kumuha ng tao, sabi niya, pangalan ng tao, Rubilin.
kumuha lang ng tao para turuan siya. And then, hindi rin siya nag-college. Dahil sabi niya, hindi siya nag-college. So, for 17 years, parang walang records kung saan siya nag-aral, wala siyang birth certificate, at wala ring ibang mga, let's say, diploma or enrollment documents. Tinanong rin namin kung sino yung mga magulang niya. Nagbigay siya ng isang Chinese name. Yung father niya raw is Chinese. At ito actually yung pinaka-glaring inconsistency. Christian, tinignan ko ulit yung kanyang birth certificate. Nakasulat doon, Angelito Guo, Filipino. Pero in her speeches and even in her pronouncements sa committee, Chinese yung father niya. So again, may inconsistency doon. So tinanong rin namin kung sino yung nanay niya. Sabi niya, hindi niya kilala yung nanay niya. So walang records kung sino yung nanay niya. But in the birth certificate, Filipino raw yung nanay niya. At alam ko marami nagtatanong kung siya ba talaga ay Pinoy or Chinese siya. Ang makakasagot lang niyan, parents niya. We have to determine kung ang parents niya Chinese or Filipino. Dahil sa atin, diba sa atin sinusundan natin yung bloodline eh. Kung ang isa sa parents mo, kung parehong parents mo foreigner ang citizenship mo, magpa-naturalize ka. Pero kung isa sa parents mo Pinoy, pwede kang maging Pinoy at the age of majority, pipili ka, di ba? So but we have to determine first kung yung parents niya ay Pinoy o hindi Pinoy. To be honest, ongoing yung amin validation. Of course, the committee kumukuha pa rin ng mga information at data tungkol dito sa mga personalidad. No? So, talaga ang dapat para malaman kung ano talaga yung kanyang citizenship, dapat tignan natin yung citizenship ng kanyang magulang. Kita ko yung may mga news clips galing sa iba't ibang media outlets na ini-interview yung mga taga-Banban. Sabi naman ng mga taga-Banban, nakikita nila siya nung bata pa, kilala nila yung magulang nung bata pa. So these are random interviews ng mga news outlets. So I'm not sure, hindi ko ma-validate kung totoo o hindi, but malabas yun sa yung mga interview kasi mga tao yun eh. Importante yung ebidensya, importante yung dokumento. At sa mga nakikita namin dokumento, may mga inconsistency o kulang ng dokumento. At kaya maraming question mark na lumalabas dahil from 0 to 17, nung pinanganak siya hanggang 17, walang dokumento eh. No? So hindi namin makita, unlike ikaw, meron kang school records, meron kang let's say medical records, meron kang, di ba, pag nag-enroll ka, meron kang enrollment records, sa kanya wala. So kaya importante yung dokumento rather than yung mga ini-interview yung tao. But kaya yun ang aming kinukuha ngayon. Yung mga mastermind, nagpatayo sila ng villa. No? 14 villas ang pinatayo doon. Each villa will cost about 40 to 44 million, sabi ng PAO. So yan kaagad, kalahating billion na. No? Almost 500 million pesos na kaagad. Villa pa lang yun, wala pa yung building, wala pa yung warehouse, wala pa yung condominium, wala pa yung mall. Actually, yun ang pagtitignan mo yung mapa, tsaka yung mga lumalabas sa YouTube na news reports. Kasi fino-focus nila yung Municipal Hall. Literally, itong Pogo Hub na ito ay kitang-kita mo from the Municipal Hall. In fact, less than 300 meters lang. Ibig sabihin, walking distance lang talaga siya from the Municipal Hall. Kaya naisip-isip ko, kung mayor ka, 800 ang nagtatrabaho doon, makikita mo 800 na foreigners papasok, palabas, pasok, palabas. At Pogo ito, kung mayor ka, medyo magtataka ka rin bakit 800 na tao pasok, labas doon. At I think dapat maging alisto ka na Pogo ito, baka mayroong illegal na nangyayari. Hindi ko rin malaman kung bakit for almost 2 years naka-operate itong Zone U1 nang hindi na-detect ng LGU na mayroon palang human trafficking na